Hello everyone, so this is my red stock giant melaloni. So for today's video guys, ipopropagate po natin siya. Yan. Kasi as you can see, pwede siyang ipropagate. Yan. May mga roots na siya dito sa itaas. So gagawin ko, dito ko siya puputulin kung saan na meron ng ugat. So kung hihintayin kasi natin siyang magka baby ay matatagalan tayo at malabo din mangyari yon kung hindi natin siya puputulin. Pero kapag pinutol po natin siya ay yung mangyayari, ito yung top cut niya ay itatanim natin as new plant and magkakaroon naman siya ng mga suhi dito. Yan, meron kasi siyang mga nodes dyan na dyan siya tutubo yung mga suhi niya. So yan guys, so puputulin ko na siya. Sapagkat guys, ang ginawa ko ay naghanap muna ako ng magandang spot sa pagitan ng stalk ng dahon niya para hindi masira yung dahon tsaka roots niya at para maging maganda rin yung kalabasan ng pag-cut natin. Although minsan hindi rin naman maiiwasan na may masirang dahon dahil kagaya nito ng red stock melaloni ay maliit yung pagitan ng mga stalk ng dahon niya. So yan na siya guys, yung ibang roots niya ay dumikit na rin dito sa bunot ng niyog. Ayan, sa coconut husk. Ayan siya, so itatanim natin to. Tapos ito naman yung pinagkuhanan natin sa kanya. So dito sa pinagkuhanan natin sa kanya ay dito naman yung tutubo yung mga bagong suhi niya. Yan, sa mga active auxiliary niya merong tutubo na mga bagong babies. Kasi kung hihintayin mo, talagang malabo na makapag-propagate ka kung hihintayin mo lang siya na magka baby. So nangyayari kasi kadalasan ay lumalaki lang ng lumalaki yung mga ganitong uri ng philodendron. Yan, kagandahan din pagka nilalagyan natin ng bunot kasi dito dumidikit yung mga ugat nila at maganda rin yung moisture holding capacity nito. Yan, kaya hindi madaling matutuyot yung ating mga halaman. So yan, gaganda ng roots niya. Yan, kung makikita nyo dumidikit dyan yung roots niya, kaya hindi ko na yan tatanggalin. Yan, diba, ang ganda ng pagkakaputol ko guys. So kung ikaw nahihirapan ka din na magparami ng iyong melaloni at ng iba pang uri ng philodendron, ay subukan mo rin na putulin siya guys, i-cut mo siya. Huwag kang matakot na sumubok kasi ako rin naman dati ganun, nahihirapan ako magparami ng mga halaman ko. Actually ito guys, pang ilang beses ko na rin na kinuhanan ng suhi ito kasi makikita nyo nandito talaga yung niya, yung main. Yan tapos ito naging suhi na lang niya to. Yan yan, bagong sibol na yan na lumaki na. Tapos natanggalan ko na rin siya ng ibang suhi. Actually marami yung tumubo dito. Ayan, may mga pinagtanggalan ako dati. Marami na akong nakuha dito guys, naibenta ko na din yung iba. Yan, ginagawa ko kasi sa mga halaman na to, kapag bumibili ako ng bagong halaman is ginagawa ko, pinopropagate ko lang siya para tapos ibebenta ko yung mga na-propagate ko. Mag-iiwan na ako ng gagawin kong mother plant para makapag ROI ako. Nang sa ganon ay makabili na naman ako ng panibagong klase ng halaman para maidagdag sa garden ko. Tapos yun, tsaka ko siya paparamihin. At ito na nga guys, itatanim ko na yung top cut ng ating
Redstock Giant Melaloni. At yung gamit ko nga pala na medium dito guys ay 70% ng mixed na decomposed at fresh rice hull, tapos 30% ng loam soil or yung natural lang na lupa na makikita natin sa ating mga bakuran. Habang nag voice over nga pala ako nito guys ay napansin ko na na-record pala yung tunog ng mga ibon. At natuwa ako kasi naalala ko bigla yung kasabihan na if you want to hear the sound of the birds, don't buy a cage, plant a tree instead. At totoo nga naman guys kasi nga maraming puno sa amin at yun marami ring ibon. So ayun lang guys, update ko kayo pag may tumubo na dito sa pinagkuhanan natin ng top cut itong ating Redstock Melaloni.